Ininspeksyon ni PBBM ang kabubukas lang na Kamuning Footbridge at Busway Station sa EDSA. 9 na buwan yan matapos niyang ipag-utos na gibain at palitan na ang tinaguriang Mount Kamuning. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Inakyat ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Presidential son Vinnie Marcos ang kilalang Kamuning Footbridge sa EDSA. Kasabay ito ng inspeksyon ng kabubukas lamang na Kamuning Busway Station. At nang bumaba ang first family sa footbridge, ito ang naging experience ng Pangulo. The old one is not very good at all. At saka, hindi mo ma-realize pag nandito ka sa baba, gumagalaw pala yan pag kami tumadaan. Kaya mas mabuti na ito. That's why the first time that we saw it, nung in-inspection namin, yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Proyekto ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang footbridge na ito na nagkakahalaga raw ng 10 milyong piso sa ilalim ng dating administrasyon. Ang rehabilitated busway nagkakahalaga ngayon ng 87.3 million pesos na ginawa simula Agosto ng nakaraang taon hanggang nitong Pebrero. Kagabi lang binuksan sa publiko ang busway na ayon sa Public Works Department at Transportation Department, plano pa nilang lagyan ng portalet at water stations. Nung nakita ng Pangulong yon, sabi niya, kawawa naman yung mga taong dumadaan dyan. No? Nakita niya yung mga tao, napakatarik. Nakita niya yung mga video ng mga senior citizen, na hirap. So sabi, ang utos na sa amin ni Secretary Banoy, build a better one. O kaya nga, build better more. Hiwalay ang busway na ito sa MRT-3 Kamuning Station para hindi raw maipon ang mga pasahero doon. Nasa likuran ko yung pagkataas-taas na footbridge na tinagurian ng Mount Kamuning. At ito, yung kapalit, na ayon mismo sa presidente ay mas accessible na daanan para sa mga pasahero dahil bukod sa mas malawak at mas mababa ang daanang ito, mayroon ding silong at may wheelchair lift para sa mga PWD. Ikinatuwa ng persons with disabilities ang wheelchair lift gaya ng 75-year-old na si Nanay Nanette. But with this one now, this train now, my God, talagang bagong-bago, talagang amazing. Amazing what the government is doing now. Ma'am, nasubukan niyo po yung elevator tapos yung... Yes, first time, today, just now, a minute ago, apakaganda. Pero pagkatapos ng inspeksyon, tila may nasira agad na parte ng busway. May stage 5 chronic kidney disease si Cristina Fabon at ang pag-akyat manaog sa hagdanan ay hindi raw maganda para sa kanya. Sira agad. Samantala kanina umaga, dito kami sumakay. Siyempre, nakakadismaya kasi akala namin may elevator na masasakyan kami as PWD. Tapos pagdating dito, wala pala kang masasakyan. Kailangan pa rin namin magagdan. Alas 7 ng umaga, nagamit pa raw nila ang wheelchair lift paakyat ng busway. Pero nang pumatak ang alas 9, hindi na gumagana ang lift at napilitan siyang gumamit muli ng hagdanan. Samantala, planong isunod ng DOTR at DPWH ang rehabilitasyon ng ibang estasyon para mapaluwag ang commuter experience ng mga commuter sa Maynila. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.